sunod na guest speaker. Sunod-sunod po yan. At meron tayong space para sa question and answer at para sa ating open forum. Speaking of which, ni-recognize pala po namin ang mga media outlets na nandito ngayon mula sa ABS-CBN at sa GMA. Ayan, magandang gabi po sa inyo. At napapanood tayo sa Facebook Live ng Kabataan Party List. Kaya naman sa mga nanonood sa Facebook Live, i-share nyo na ito sa inyong mga profile. At sa mga dito naman, ay pwede nyo na i-send yung link sa Facebook profile ng Kabataan Party List para makapanood pa rin ang iba nating mga friend o siguro yung jowa mo na baka hindi alam na baka manrentag na pala o para at least malaman na ay delikado pa na yan. O diba? Facebook.com/kabataan. Yun po. Okay? Ito na ba yung kung saan natin... Ay, hindi pala. Ayan, ako nga po ulit si Asher Serrana mula sa Isang Bayan News Overseas at Kabataan Party List ang inyong pong host kayong gabi. O, diba? Inulit ko lang. Next. Yeah. Ito po ang pinakaunang tanong natin ngayong gabi. Ano po ba ang red tagging? At para sagutin yan, ito po yung ating unang speaker ngayong gabi. Siya po ay dating guro ng economics sa Arroyo High School ng higit isang dekada at inaward na Most Outstanding Social Studies Teacher in Manila noong 2003. Isa rin po siya sa mga tagapagtaguyod at naging punong kalihim ng Teachers Dignity Coalition mula 2006 hanggang 2010. Naging isa rin siya sa mga facilitator or trainer ng Amnesty International Pilipinas at kilala siya ng UNESCO ASP.NET para sa kanyang ambag sa pagpapakilala sa kapayapaan at karapatang pantao. Noong 2017 ay pumasok na siya sa Commission on Human Rights upang maging bahagi ng Human Rights Education and Promotion Office bilang isang Supervising Training Specialist. At kasalukuyan siya ay ang President at CEO ng Center for Teachers Development and Human Rights Incorporated. Kaya naman po ang ating unang speaker ngayong gabi, si Ginoong Melchor Cayabiyab. Magandang gabi po at ito ang unang tanong nga. Ano ho ba ang red tagging? Okay, maraming salamat, Asher. Isang mapagpalaya pagbati po sa lahat. Naririnig ako, Asher? Opo, rinig po tayo. Okay, sige, maraming salamat. Isang mapagpalayang pagbati po sa lahat. Sa ngalan ho ng Commission on Human Rights ay nagpapasalamat kami sa Kabataan Party List sa imbitasyon sa amin na maging bahagi ng talakayang kabataan. Red flag ang man-red tag. Isa ho itong napaka-seryosong usapin, lalo na sa hanay ng mga tibak o ng aktivista na nagtataguyod ho ng karapatang pantao, sa hanay ng mga human rights defenders, advocates, na kung saan ay may bahagi na panganib na dulot sa atin na minsan ay tatalakayin po natin. Okay, Asher, share lang din ako ng screen. Okay, ang title ng aking discussion ay The Dangers and Human Rights Implication of Red Tagging. Mula din sa title, at least pauna na ako na ang aking gagamitin ay ang perspektiba, ang lente ng karapatang pantao. So it means, ibig sabihin lang yung buong discussion ko ay magiging bias sa usapin ng human rights. In a way, ilusyon lang din naman yung neutrality dahil ang pagiging neutral sa kasalukuyang sitwasyon ay simple lang din naman yung kahulugan. Gaya ng sabi ni Desmond Tutu, if we are neutral in situation of injustices, we have chosen the side of the oppressor. So yung pagiging neutral is hindi actually neutral kung hindi pagtindig para o pagpanig sa kasalukuyang sitwasyon o sa status quo. Anyway, ito ho yung magiging daloy ng aking pagtalakay sa due to limited time kasi lahat tayo ng 20 minutes, hindi ko na iisa-isahin. So ano ho ba yung tinatawag ho nating red tagging? This refers to malicious blacklisting of individuals or organizations critical or not fully supportive of actions of a sitting government. So medyo may kalatilya ho yan, malicious blacklisting. Malicious kasi sa Tagalog, yung may malisya, ibig sabihin it means may intensyon na masama.
posibleng may intensyon na makapanira o intensyon na makapanakit. The groups and individuals subjected to it are tagged as either communist or terrorists, regardless of beliefs of affiliation. So maraming mga individual at mga organisasyon ang ikinoconnect bilang mga komunista at bilang terorista, batay din mismo sa ibinigay na definition ni Associate Justice Marvick Leonen in 2015 bilang bahagi ng kanyang dissenting opinion on Zarate versus Aquino III. Sinasabi niya, ang red tagging is the act of labeling, branding, naming, accusing individuals or organizations of being left-leaning, subversive, communist, or terrorist as a strategy by state agents, particularly law enforcement agencies, the military, against those perceived to be threats or enemies of the state. Particularly, ang nare-red tag ay yung mga medyo critical sa pamahalaan or hindi kaya o hindi ganoon ka-supportive sa mga polisiya ng pamahalaan. Sa binigay na definition ni Philip Alston, former UN Special Rapporteur on Extrajudicial Summary Arbitrary Executions, sinasabi na disqualification, ibig sabihin paninira, labeling or guilt by associations of various democratic organizations. These groups are stereotyped or caricatured by the military as communist groups, making them easy targets of military or paramilitary units. Para lang magkaroon tayo ng tinatawag nating at least ano ba eksakto ito. So ito isang halimbawa ng mga kumakalat ng mga infographics na kung saan ikinoconnect yung mga legitimate, ulitin ko legitimate party-list organization kasi nga accredited mismo ng gobyerno through the COMELEC. At the same time ay legitimate kasi nga elected ng mamamayang Pilipino tulad ng Bayan Muna, Gabriela, ACT Teachers, Anak Pawis, including kabataan ay kinoconnect bilang mga printing organisasyon ng Communist Party of the Philippines, ng NPA at ng NDF. Kasama dyan yung mga youth fronts din at iba pang mga organisasyon na ikinoconnect sa layunin na ito ay lumalabas during the elections, layunin wag iboto ng tao. At the same time ay posible na manira at may mga epekto ito mamaya sa pag-usapan natin panganib na dulo. Okay. So, sino yung common targets ng red tagging? Of course, the human rights defenders. Tayo na naniningil sa gobyerno ng kanyang obligasyon, human rights obligations. Ang mga aktivista, maging ang media, ang mainstream and alternative media, workers unions, advocacy groups, land environmentalist defenders, halimbawa, mga religious institutions, yung mga progresibong mga pare at mga bishops, hindi lang sa simbahang katoliko, maging sa ibang mga simbahan tulad ng Philippine Independent Church, na i-report sa amin na nare-red tag sila at nakakaranas ng harassment at iba pa. Of course, yung binabanggit kanina natin ng mga sectoral representatives among others. So, sa isang halimbawa, yung documentary na sinagawa ng Human Rights Watch, so may mga tinukoy at nagpahayag ng ano yung karanasan nila sa usapin ng red tagging. So, isa dyan si Cristina Palaba, yung Secretary General of Karapatan. Dinescribe niya kung paano siya hinaharas at tinatakot with rape and violence as part of the red tagging. Si Maylene Cabalona, President ng BPO Industry Employees Network, ay nakakaranas din ng threats online, including accusation of rebel links. Si Kong Corrales, editor ng Mindanao Gold Star, ay bahagi din. Hindi lang siya, kundi yung kanyang pamilya ay naakusahan din ng communist supporters because of his right. So basically, ano pagkakatulad dito? Ito yung may mga advokasya, ito yung mga may pagpuna sa pamahalaan, sa kanyang mga kritikal sa mga pulisiya ng pamahalaan, at iba pa, which is kinoconnect bilang mga komunista, sa mas masaklap bilang mga terorista, at connected di umano sa New People's Army, sa kanyang political party, sa Communist Party of the Philippines. Ngayon ang tanong, ano yung objectives ng red tagging? Ito ay batay sa pakikipag-usap ko sa mga iba't ibang mga labor unions sa ilalim ng Pamantik, KMU, which is yung pagkakaisa ng manggagawa sa Timog Katalugan. Basically, sinasabi nila, kapag nire-red tag sila, at yung kanilang mga miyembro at kanilang mga leaders, definitely ang objective is to spread fear among workers. Yung magbigay ng takot na, huwag kang sasama sa mga organisasyon yan. So, pinapatahimik. Actually, ang objective kung bakit ka nire-red tag para patahimikin ka. At the same time, discourage yung pagbubuo ng union at i-discourage din yung mismong pagsapi sa iba't ibang mga democratic organizations. Of course, kahibahagi nito ay illegitimize and legitimize yung mismong violence and repressions na posibleng gawin and to undermine yung iba't ibang organisasyon. So bahagi ito ng kabuuan na sa totoo ay nilalabag
gustong pahinain yung ating freedom of expression. At the same time, gustong pahinain yung ating freedom to organize, yung right to organize natin, right to bargaining at iba pang mga bagay. So definitely ang objective, isa sa mga objective ng red tagging ay pahintuin tayo sa pananalita, patahimikin at iba pa. Okay, ano yung panganib na kaakibat ng red tagging? Una, ito ay may panganib na hatid ng vilification. Paninira sa atin, sa reputasyon natin bilang leader, pero at the same time, ang buong talagang objective ay sirain yung buong advokasya natin. Intrusion into person's lives, right to privacy due to surveillance, surveillance. Kasi once na red tag ka, marami sa mga red tag, pinapalob na doon sa tinatawag ng surveillance. Harassment, marami sa mga report sa amin ang nararanasan ng iba't ibang human rights defenders, ng mga human rights groups, ng mga civil society organizations na hinaharas. Hindi lamang sila, pati yung kanyang pamilya, local arrest, at ang pinakadulo dyan, yung enforced disappearance, and of course, yung killings. Actually, sabi nga ng grupong pamantig doon sa aming mga dialogue doon sa kanila, marami sa kanila mga leaders ay mga inaaresto, na bago ito mga naaresto ay red tag. Ganon din actually yung karanasan nila. Halimbawa ito yung tinutukoy nilang Bloody Sunday Massacre, which is marami sa mga leaders na sabat-sabay na leader ng mga progresibo grupo. Isa yung pagkakatulad. Ito yung mga pawang ni red tag at then after that ay mga inaresto at lumalabas na sa operasyon ng mga nandaban kung kahit patay. So, isa yung pagkakatulad mga ni red tag ito. Actually, hindi rin naman ito bago. Kasi sa mismong monitoring ng Commission on Human Rights, batay sa inilabas naming 2020 Annual Report on Human Rights Situation in the Philippines, sinasabi na almost 250 human rights defenders had been killed. So mula 2016 up to 2020. So yung datos is 2020 lang. This includes unionists, laborers, journalists, and environmentalists. Lumalabas din mismo sa pag-aaral, nakalakhan ng mga ito ay bago napatay ay na-red tag. Katunayan ay mismo si Phillips Alston, former UN Special Rapporteur next sa Judicial Summary Arbitrary Execution, lumalabas sa kanyang report, sa kanyang findings in 2007. Sinasabi niya, the killings and enforced disappearance of activists affiliated with organizations were preceded by red tagging by the AFP to date, continue to be a state practice. So mismo sa pag-aaral lumalabas, kaya malaki yung danger, hindi lang sa paninira, hindi lang sa tayo ay binibigyan ng takot, hindi mismo sa buhay ng bawat isa na nire-red tag. Kaya red flag ang man-red tag. Kaya hindi natin maiaalis na matakot tayo kapag ang bawat isang aktivista na katulad natin ay nire-red tag. Actually, even mismo si DOJ Secretary, former DOJ Secretary, and kasalukuyan ay Solicitor General, ay sinasabi niya that red tagging puts lives in danger. Instead, sinasabi niya, mag-file na lang kayo ng cases, lalo na kung wala rin naman kayong sapat na ebidensya. Sinasabi niya, what is the point of labeling people kung meron kang ebidensya against them, then follow the necessary legal actions. Pero kung wala naman tayong ebidensya to support anything except to suspect them that they are communist fronts, wag na lang tayong magsalita dahil you are endangering people who are just vocal about their political views. Anyway, mahalagang ipaalala sa ating manunod at pagdating sa gobyerno, maglinaw tayo na yung pagiging komunista at o di kaya pagiging miyembro ng Communist Party of the Philippines per se ay hindi na illegal sa Pilipinas. Yung pagiging komunista ay hindi isang krimen. Nang i-repeal natin yung Anti-Subversion Law in 1992. That being part of the Communist Party of the Philippines is no longer illegal. Kaya mahalaga lang ilinaw ito, na yung pagiging komunista, kahit akusahan mo tayo na pagiging komunista, ay hindi po ito illegal. Dahil nga sa pagkaka-repeal ng Anti-Subversion Law in 1992. Okay, ano yung human rights implication ng red tagging? Sa inilabas na resolution ng CHR Cordillera last February 8 bilang bahagi nito doon sa red tagging ng Northern Dispatch reporter Tim Abalos. Sinasabi namin, red tagging violates the freedom of speech. Kaya pinapatahimik nga tayo. Yung freedom of right to association and peaceful assembly. Of course, kasama dyan yung danger ng right to life natin, liberty, security, and the right to free trial. Malinaw din na sinasabi namin, halimbawa sa naging statement ho ng aming spokesperson, Attorney Jacqueline Andidia, on the spate of red tagging report, sinabi niya, we wish to remind the government that expressions of dissent o hindi pagsang-ayon and the freedom to speak on legitimate concerns without fear of reprisals are guaranteed rights by the 1987 Constitution. We stress that criticism and dissents are function of vibrant democracy.
The pre-exchange of ideas through healthy discourse is meant to improve laws, policies, and general affairs and welfare of the people. Malinaw ho yung aming paninindigan, gaya ng sinasabi ni Jun Lasco, that calling out the government for toiling to its mandate is not complaining, at lalong hindi ito destabilization, at lalong hindi ito pagiging komunista, but part of engaged citizenship. Ulitin ko, bilang mabuting mamamayan at bahagi ng pagiging mabuting mamamayan, ang pagbabantay sa gobyerno, ang pagpuna sa mga pulisya nito, ito ho ay bahagi ng ating pagiging mabuting mamamayan at bahagi ng ating mga karapatan. Malinaw ho ang paninindigan namin that activism is not a crime, bagkus activism is a right. Ito ho yung karapatan natin na ginagarantihan ng 1997 Constitution. We cannot have a government that operates millions of citizens and disadvantaged citizens for exercising a right that they are entitled to. Gaya ho ng pahayag ng aming spokesperson na si Atty. Jacqueline Digia. Demanding greater accountability from the government should not be construed as acts to destabilize administration, but rather as a reminder with sworn duty to the people. Mahalagang pinapalala namin na ang human rights is a state obligation. Malinaw ho that state values the dignity of every human persons and guarantees for respect for human rights. Sino ho ito? Malinaw na ito ay mismo ang Estado. So ano ho yung mga obligasyon na yan? Respect, protect, fulfill, and promote human rights. Respect, simple lang ho yan. Hayaan tayo na exercise at enjoy natin yung ating karapatan. Protect, dapat ang gobyerno, walang sino man ang maaaring lumabag sa ating karapatan, including the government. I-fulfill ito, magpapatuwad ng mga batas, magsakatuparan ng mga resources at iba pa na kailangan sa tinatawag nating compliance ng gobyerno sa kanyang mandato, which is yung kanyang pagrespeto, paggalang at pagtataguyod ng karapatan ng tao. So malinaw ho sa amin, the right of a peaceful assembly, regardless of one's political beliefs or affiliation, is guaranteed by the Constitution. Of course, subject to reasonable regularization, maintain ng peace and order, including the requirement to obtain a prior permit, which is malinaw naman ho na itinatadhana na batas. Pero malinaw ho ang aming panindigan na ang karapatan sa pagpoprotesta ay isang karapatan na ginagarantihan ng 1987 Constitution. Malinaw ho yung aming panawagan that CHR continues to denounce any form of attacks against members of groups and leaders na kung saan ay nire-red tag. Malinaw ho sa amin ang aming tindig that the government has the obligation to protect the rights of all, regardless of ideology and political affiliations. Accusations or actions against activists and union leaders must be done following due process, guidelines, and civil service ethics that are established to protect human rights. Security services of the government is for everyone and never be used to attack nor harass opposing views. Malinaw din ho ang aming paninindigan. Sinasabi ho namin na the challenge before those who accuse is to prove allegation of any illegal act before fair and competent courts. Pending unfounded accusation is a practice of sowing disinformation. At nakakalungkot ito kung ito mismo ay nanggagaling mismo sa mga public servants, which is bahagi ng gobyerno ng kanyang mandato is to uphold truth, fairness, and justice for all. At bahagi ito, sinasabi namin, resorting to red tagging, sabi ni Atty. Jacqueline Digia, especially if coming from public servants, contradict the obligation of the state as a duty bearers to protect, promote the universal and constitutional rights of the people. Ang Commission on Human Rights hindi naman din ho bago sa amin ang lahat ng ito. Katunayan ay seryoso namin itong hinaharap. Noong 2018 ay nagsimula ho kaming magbuo ng isang national inquiry into threats, harassments versus human rights defenders na ayon sa aming dating CHR Commissioner, which is ang aming focal person for that area, na si Roberto Cadiz, is ibahagi ito ng aming response doon sa dumaraming complaints and petitions by various human rights organizations that detail the allegations of extrajudicial killings. At ito ho, bago sila umalis, noong Mayo, malinaw ang naging konklusyon ho ng aming NBank. Una, sinasabi namin na yung nagdaang Duterte administration sa nagdaang 6 na taon ay refleksyon ng isang marahas na paggugobyerno. At yung nakaraang administrasyon, yung kanyang iniwang ligasiya ay ang ligasiya ng kawalan ng pananagutan. Ibig sabihin, bigo ang gobyerno ng Duterte administration na mapanagot yung mga lumalabag sa karapatang pantao. Bilang pangwakas ko ho, ay malinaw ho yung aming panawagan sa lahat, lalo na sa hanay ng kabataan na patuloy tayong tumindig at manindigan laban sa disinformation, laban sa historical revisionism, laban sa red tagging. Tumindig tayo at ipaglaban ang ating mga karapatan. Pero lagpas ho dyan ang aming panawagan. Kasi bilang mga kabataan, mas empowered tayo kumpara sa iba pang sektor, na kung saan ay tumindig tayo at para ipagtanggol ang karapatan ng mga walang kapasidad na ito ay ipagtanggol, tulad ng manggagawa, ng mga maralita, ng person with disabilities, mga senior citizens at iba pa. And we could not be neutral in situation with justices. Gaya ng sinasabi ho ni Bishop Desmond Tutu, pinapaalala ko, because if we are neutral in situation with justices,
we have chosen the side of the oppressor. At ang sabi nga ho dyan ni Albert Einstein, the world will not be destroyed by those who do evil, by those who watch them without doing anything. So patuloy po tayong manindigan para sa ating mga karapatan. Ipaglaban ho natin at kumilos para sa isang mas makataong lipunan. Labanan ho natin ang red tagging, labanan natin ang anumang political persecution, laban ho sa ating karapatan na magpahayag at pag-organisa. Mabuhay po tayong lahat at maraming salamat. Okay, maraming salamat, Asher. Maraming salamat po, Mr. Melchor Cayabyab mula sa Commission on Human Rights. So, nakita nyo naman na delikado ang man-red tag dahil napakadelikado ang ma-red tag. Hindi pawang chismis lang yan na ang dangal mo lang ang mayuyura, kundi pwede itong ikamatay. Napakadelikado po. So at imagine pwede kang mamatay dahil lang sa chismis na hindi naman na-prove. O, di ba? Speaking of chismis, a sad girl once said, history is chismis daw na na-corroborate lang daw with evidence. Agree ba kayo dun? Parang ang hirap isipin, no? Pero pag natin isipin yun, kasi